Sa isang libis, may isang bayan na tinatawag na Daraitan. Ang mga tao dito ay masisipag at malapit sa kalikasan. Sila ay namumuhay sa pamamagitan ng pagsasaka at pangingisda. Ang mga bata ay masayang naglalaro sa malawak na bukirin. Ang mga ilog ay puno ng mga isda. Ang mga tao ay may busilak na puso at tumutulong sa isa't isa. Ang buhay sa Daraitan ay payapa at masagana. Ang mga tao ay kontento sa kanilang simpleng pamumuhay. Ngunit isang araw, nagbago ang lahat. Dumating ang isang malakas na bagyo. Ang hangin ay humahampas na parang galit na hayop. Ang ulan ay bumubuhos na parang walang katapusan. Ang mga tao ay natakot at nag-alala. Hindi nila alam kung ano ang gagawin. Dahil sa walang tigil na pag-ulan, tumaas ang tubig sa ilog. Ang mga bahay ay unti-unting binaha. Ang mga pananim ay nasira. Ang mga hayop ay nagsilikas. Ang mga tao ay napilitang lumikas sa matataas na lugar. Sila ay nagdagdasal na humina na ang bagyo. Ang bagyo ay tumagal ng ilang araw. Ang mga tao ay nagugutom at nauuhaw. Ang kanilang mga damit ay basa at ang kanilang mga katawan ay nanghihina. Ang mga bata ay umiiyak dahil sa takot. Ang mga matatanda ay nag-aalala sa kanilang kinabukasan. Sa kanilang paghihirap, ang mga tao ay nanalangin kay Bathala. Sila ay humingi ng tulong at awa. Nakita ni Bathala ang kanilang paghihirap. Naawa siya sa mga tao ng Daraitan. Nagpakita si Bathala sa isang matanda. Sinabi niya na kailangan nilang magtayo ng isang mataas na bundok. Ang bundok na ito ang magiging proteksyon nila sa mga susunod na baha. Nagtulungan ang mga tao sa paggawa ng bundok. Bawat isa ay tumulong, bata man o matanda. Naghakot sila ng lupa at bato. Nagputol sila ng mga puno at kawayan. Hindi sila nagpahinga hanggat hindi natatapos ang bundok. Sa wakas natapos din ang bundok. Tinawag nila itong bundok ng Daraitan. Mula noon, hindi na sila natakot sa baha. Ang bundok ng Daraitan ang naging simbolo ng kanilang katatagan at pagkakaisa. At mula noon, pinangako ng mga tao na alagaan nila ang kalikasan.